does it truly mean to carry your cross? Hello, kamusta po ang bawat isa? Welcome ulit sa ating Payong Kapatid. Kapatid. Ayan. Yan. Andyan po si Kuya Berwin, Kuya Erwin, at si Attorney Hannah. Siyempre, ang inyong lingkod, si Kuya Bong. Ngayon po, eto po si Kuya Erwin. Meron po siyang sasabihin sa inyo. Maraming salamat sa inyo, mga tagapakinig. Alam namin na masugid nyo sinusubaybayan ng ating programa. At alam din namin na maaring marami pa sa inyo na hindi pa nakaka-subscribe. Kung ganon, ina-invite namin kayo para mag-subscribe. Pindutin nyo lang yung subscription button. At meron din kami mga available channels. Kung kasama kami naroon, may Facebook, Instagram, TikTok, saan pa ba? Bukod sa Meron po tayo sa Spotify. Spotify. Ayan. So make sure na i-subscribe nyo kami. And we promise na maging mas mabuting lingkod kami ng Diyos para sa inyo. Praise God. Yes, God. Kuya Bong, Ayan, basahin ka sige, na? no? Simulan na Ito po, natin. kasi dahil napapanahon po itong mga dinadaanan natin ngayon, no? Ito po ang tanong, tama or masama po ba or anong aral ang pwede nating matutunan kung tama ba itong pagpipinitensya? Okay. Pagpipinitensya na pagluhod sa ilalim ng araw, yung iba nagbubuhat ng krus, di ba? Iba sinasaktan yung sarili dahil ngayon pong mga kaganapang ito, totoo po ito. What does it truly mean to carry your cross? Ano po bang magandang tanong yan eh. Kasi sa ating mga Pilipino, marami pong tradisyon, kultura at ginagawang ganyan. Speaking of, di ba, Holy Week eh. Minsan, makakatakot magbiro eh. Baka mamaya, bawal lang tumawa. Yung iba nga, hindi na naligo. Tama? Hindi ka naligo? Hindi po ako. Hindi ka. Wala pa naman Holy Week. Kaya ko lang nakatingin kasi sa kanya. Baka hindi siya nag-Holy Week. So, diba? Hindi, totoo yan. Nangyari. So, sorry po kung sakaling kayo po ay first time nanood and nagtatawanan kami tas timing na ito po we are commemorating yung Holy Week, no? Masama po ba talaga? Yung mga ganun tanong eh. Talaga bang hindi ba nararapat yan? Kasi ang idea is patay ang Diyos eh. So, bakit ka magtatawa? Bakit ka magsasaya? Now, yan po yung bagay na ating magandang linawin. At marahil tanong din ng marami sa inyo yan. Hindi lang nung nagsulat. Kundi marami sa atin ang may pagtatanong, ano ba dapat ang ginagawa natin during the Holy Week? Di ba? So, mabuti na lang andito pong ating expert, si Kuya Erwin. Si Berwin ba sabi mo? Ay, sandali po. Kita niyo naman po, ako nga po, hindi ako sumusunod. Sabi nila, Holy Week, patay po si Jesus, hindi po ako nakaitim. Kayo po, kaya kayo po sumagot. Holy Week. Itim pala to. Hindi ko na malayan. Oo, sige. Erwin. Hindi, sa Biblia, may sinasabi si Jesus doon, if anyone wishes to follow me, let him deny himself, carry his cross, and follow me. Ngayon, yung his cross is madalas na-interpret natin literally. Magbubuhat tayo sa sarili nating cross, kaya makikita natin marami nagpapapako during the time ng Holy Week. Pero ano yan? It's parang a way of saying na you must be ready to suffer, to die for Jesus Christ. Yun lang ang ibig sabihin nun. Hindi ko lang sinasabi nilalang ko lang yun, pero ibig sabihin nun, talagang nakahanda ka ibigay yung buhay mo para sa Kanya. Iyon ang ibig sabihin ng carry your cross. Di ba yung pag nakita mo na yung tao during that time may dalang cross, patay na yan. For execution na yan. So when you carry your cross, parang you're dead to anything kasi you are alive in Christ. No? Yun ang idea ng Christianity kasi. I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. So there is an idea of death on our part and living for Jesus. Paano yung sa totoong buhay? Sabi niya, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kasi kumbaga, dito sa laman, ang aking pamumuhay
ay based sa pananampalataya ko kay Jesus. So, I would choose to follow His instruction na minsan parang hindi ko na binigyan ng parang karapatan yung aking preferences, no? Dahil naniniwala ako na si Jesus, yung instruction niya ay mabuti sa akin because He loved me and gave Himself for me. Eh, may mga dagdag kang katanungan kasi na parang, di ba, okay ba yung pagluhod, sa ilalim ng Sa araw? ilalim ng araw, sinasaktan. Sinasaktan. Mayroon bang saysay yan? Parang ganun ang dating nun eh. May saysay ba yan sa ating ugnayan sa Diyos, no? Yun, medyo, kailangan nating pag-usapan at yun, dun talaga, buti talaga nandito si Kuya Erwin. May paniwala kasi tayo na pag ginagawa natin yon dahil binabayaran na natin yung sarili nating kasalanan. Pero hindi yun ang buod ng Holy Week. Hindi yun ang significance ng Holy Week. Binayaran na nga ng Diyos yung kasalanan natin. Wala na tayong dapat gawin kundi manampalataya sa Kanya, sumunod sa Kanya. Hindi yung tayo pang magdurusa para sa ating kasalanan. Taon-taon ginagawa natin yan. Walang katapusan yan kung babayaran natin ang kasalanan natin. Besides, hindi natin talagang lubos mababayaran yung kasalanan natin. Kaya kung ganyan ang ginagawa mo para makapunta ka sa langit, ang bad news, hindi ka makakarating sa langit kasi hindi mo mababayaran yung utang mo eh. Yes. So yun. No, maganda yan nung sinimulan na ni Kuya Erwin sa bagay na yun, no, na hindi natin kayang bayaran yung ating pagkakautang. Kasi ang utang natin is eternal death. No, ang ibig sabihin, no, walang hanggang kamatayan. Yung death kasi is separation from life. At ano po ba yung life? Si Jesus yung life eh. He is the eternal life. Yun yung sasabi ni John sa 1 John chapter 1 na we have seen Him, we have witnessed Him, we were with Him, the eternal life, referring to Jesus. Sinabi niya rin sa John 1, He is in Him is life. No? Kasi nga, si Jesus at ang eternal life, isa yan eh. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. So, kung hiwalay tayo kay Jesus, meron tayong tinatawag na eternal death. An eternal separation from God, the source of life. No? Kasi si Jesus nga, ang source of... Hiwalay ka na. And para mahiwalay ka doon, sobrang kaparusahan yon. Kasi meron tinatawag na second death na kung saan itatapon yung Hades at saka yung tao na nung namatay siya, hindi siya naka-identified with Jesus, nandun siya, kaya in torment. Yun yung kwento niya sa Luke 16, na itatapon yan sa lawan ng apoy, which is the second death. So, kung isipin niyo kung ang utang natin ay eternal death, now, i-quantify natin sa pera. Kung ang utang mo ay 100 milyon, na dolyar. Okay? At ikaw ay talagang wala kang kakayanan para bayaran. No? Kahit anong gawin mo. Kahit na kaibigan mo si Berwin at sabi ni Berwin, tutulungan kita sa utang mo. Ayan. Ang problema, siya din mismo may utang din. Di ba? Paano yun? So, hindi niya matutulungan. Ngayon, para makatulungan ka, somebody has at least $100 million para matulungan ka. Anyone who doesn't have that, hindi ka na matutulungan. Tama? So, isipin mo yun. Ngayon, halimbawa si attorney, meron siyang ganun, $100 million. Kanya lang, lahat yun, nasa lupa pa. Nasa lupa. Ibig sabihin, fixed assets. So, para mabayaran yun, kailangan niya i-convert yun. Ibenta niya yung lupa. Nung mabenta niya yung lupa, napalitan na ng piso. Pero kakonvert niya pa ulit sa dollars yun para mabayaran yung $100 million. Tama? So, ganito rin ang ating kalalagayan. The only person who can really pay our eternal death is someone who has eternal life. Walang tao meron ganon. Ang problema, kung death yun, paano siya mamamatay kung may eternal life siya? Hindi niya mababayaran. Kaya si Jesus nagkatawang tao para mamatay sa krus at mabayaran niya yung ating utang. Kaya siya lang ang maaring makabayad nun. Ang problema, kunyari, balik natin sa kwentong si attorney.
Sabi ni Kuya Erwin na may utang na mapapatayin dahil hindi makabayad ng $100 million. Sabi ni attorney, Kuya, dahil kapatid kita, dahil mahal kita bilang kapatid, babayaran ko utang mo. Tapos sabi ni Kuya Erwin, pwede ba, attorney, wag mong pakialaman ng utang ko? Sabi niya, bakit naman? Alangan naman, pag binayaran mo, di parang Panginoon na kita. Lahat na lang ng request mo, susunod ako sa'yo. Di ba? Parang kasi binayaran mo na, utang ko na yung buhay ko sa'yo eh. O, di ba? Kaya ganun din sa Panginoon Jesucristo. Marami, ayaw nilang aminin at tanggapin yung paraan ng Diyos. Ayaw nila si Jesus. Ayaw nila, kasi gusto pa rin lang mabuhay sa paraan na gusto nila. Ayaw nila sa paraan ng gusto ni Jesus. Kuya Bong, parang sinasabi nyo, yung ibang tao na kulang pa ang relasyon sa Panginoong Yesus, gusto nila, sila pa rin yung magdusa. Yes, Sila pa rin yung maghirap. Sila pa rin Ayaw nilang magbabayad. paniwalaan, ayaw nilang sumampalataya na kayang gawin lahat ng Panginoong Yesus yun. Yes, parang kunyari, sabi ko, wag mong pakilautan ko, ako magbabayad niyan. Pilitin ko, gagawin ko pa rin yung magagawa ko. Yun. So, ang ginawa nila, ginagaya nila ngayon yung ginawa ni Jesus, pero hindi nila lubusang naintindihan ano talaga yung suffering ni Jesus. Hindi naman yung pagpalo sa likod eh. Hindi rin yung pagpako sa krus eh. Hindi naman yun eh. Yun lang yun. Bahagi lang yun nung pinaka-sacrifice. Pero marami pa. Yun lang iwanan mo yung comfort ng heaven at magkatawang tao. Isipin mo, parang yung isang matinding napakalaking bulak isisiksik mo sa isang stuffed toy. Diba? Yun na lang, ang tindi na nun. Ang laking, yung laya na yun, bigla mong ilagay dun. Parang sobrang hirap na yun eh. Yung ansap ng buhay mo sa kalangitan na wala kang problema, biglang andyan, kita mo yung problema ng tao, umiiyak dahil sa kasalanan, yung paano inaapi ng kapwa, di ba? Grabe, ang dami. Hindi natin naintindihan yung lawak at talagang lalim at yung taas ng kanyang sakripisyo para bayaran yung ating pagkakautang. Kuya Bong, ito, dagdag ko na rin. Kanina kasi, habang off-cam tayo, naikwento mo rin kung anong ginawa ng Panginoong Yesus, di ba? Yung kung anong sakit sa kanya na bilang ama, di ba? Kuya Bong, bilang anak, di ba? Kuya Bong, sige nga po. Baka... Ayan, sige. Ganito yan. Si Jesus Christ, kung merong isang bagay na talagang makikita mo yung pain niya, kaya niya lahat yung parusa. Kaya niya. Tingnan mo. Sabi niya, una, malungkot siya. I am deeply sorrowed to the point of death. Makikita niyo sa Matthew 26. Nag-pray. Kung ikaw, nandyan yung mga kaibigan mo, nalulungkot ka. Minsan gusto mo lang yung kaibigan mo, diyan ka lang ha, pwede, diyan ka lang, samahan mo lang ako. Tinulugan ka. Di ba? Tinetext mo, hindi sumasagot, dahil tulog na. Parang gano'n, liwawa lang, di ba? Ay, nakuha niya ibig sabihin. Parang you felt so all alone. Pain na yun eh. Di ba? Pero kaya niya yun. Siya pa nga nagministeryo. The spirit is willing, but the flesh is weak. Tama? Tapos, dugtungan pa ulit. Tapos sabing gano'n, you will all leave me behind, you will betray me. Ganyan, di ba? Pero I am not alone because my Father is with me. Natiis niya eh. Binitray siya ni Judas. Binitray siya ni Peter. Pero natiis niya yun. Tapos, di ba, grabe, pinalo siya, ginulpi siya. Di ba, pinahuhulaan pa, dinuraan. Nino, nang nilikha mo. Isipin mo, yung mismong nilikha mo, ako lang gumawa sa'yo. Di ba, ang kakapal lang. Ganun, di ba? Pero tiniis niya lahat yun. Kasi ililigtas kita eh. Tapos, talagang, pag inisip mo, pinako siya, ininsulto. Anong ginawa niya? Father, forgive them for they do not know what they're doing. Kaya niya eh. Tapos yung mga alagad iniwan, binilin niya pa yung nanay niya. Sabi niya doon sa Mother, behold thy son. Son, behold thy mother. Siya pa yung nagmi-minister. Tapos yung mama, ininsulto na. Kung talagang Diyos ka, bakit iligtas mo sarili mo. Tapos isa naman sabi niya, wala ka bang kahihiyan na ito, walang kasalanan. Siya pa nagministeryo, sabi niya, today you shall be with me in paradise. Ibig sabihin, natitiis siya lahat eh. Isa lang din niya natiis. When He became sin on our behalf, for the first time from eternity past to eternity future, He was separated from His Father and called His Father God.
my God, why hast thou forsaken me? Sobrang pain yun. To us, hindi natin masyadong na-appreciate yung pain kasi we were separated from the Father. No? Hindi natin naintindihan what it means to be with the Father na sobrang mahal na mahal mo. Eh kung sa tatay nga natin o kaya sa nanay natin, nakasama natin, mahal na mahal natin, nung mamatay lang, hindi natin kaya talaga yung pain. O kaya mamalengke lang sandali, nung bata tayo, umiiyak na tayo. Eh, imagine mo ito, yung perfect Father, perfect Son, and masihiwalay. Yung segundong paghihiwalay, parang eternity na yon. Diba? Kung sa eternity silang magkasama na nag-e-enjoy sa isa't isa. Excuse me. Diba? Yung eternity yung sasama, I love my son. This is my beloved son in whom I am well pleased. Sabi niya, I love my Father. Diba? Yung Holy Spirit at work. Di ba? Imagine mo, sobrang loving relationship. Hindi ko kaya yun. So yun ang ginawa ni Jesus Christ para sa atin Nahiwalay lahat. siya, yes. Diba, Pastor? Para hindi na tayo ang sisigaw sa eternal death. My God, why hast thou forsaken me? Hindi na tayo sisigaw nun. Sinigaw niya eh. Oo. Diba? He Siya lang took that sumigaw. pain for us. Kaya yung I thirst na yun, para yung sigaw din ng mama sa Hades na in torment. Yung sobrang uhaw na isa lang patak ng tubig, okay na. Kaya I thirst. Yung I thirst na sinasabi niya, as if he was experiencing the thirst of being in torment. Na in the fiery hell. Grabe yun. Unimaginable. Diba? Grabe pala. Parang ang lalim naman pala ng hugot ng kasalanan ko po Yes, pala oo. pag ganun. Na to the point yun pala ang dapat maging kabayaran. Pero paano yun, Kuya Bong? Okay pa ako eh. Parang okay pa ako dun sa ginagawa ko. Masaya naman ako dito sa lupa. And sa tingin ko, pwede naman akong gumawa ng mabuti. Pwede po ba yun? Ayan, parang ganito. No, tama. May utang ka sa bawa si Kuya Erwin, may utang 100 million kay Berwin. Oo. Bawal lang naman. Iba, Tapos sabi niya, piso araw-araw. Berwin, alam ko naman, malaki utang ko sa'yo eh. Okay lang ba sa'yo? Ito, tsokolate. Ito, cake. Pinagluto kita. Ayan. Ano, Berwin, pag da-drive kita, okay lang. Da-drive kita. Ginagawan mo ng mabuti lahat si Berwin. Berwin, ano pang gusto mo? Gagawin ko. Ayan. Oh, wag mo na ako singilin sa utang ko ha. Isipin mo, 100 million yung utang. Tapos babayaran mo lang ng kakanin. Oo. Babayaran mo ng serbisyo ng pagluluto. Isang kakanin, 1 million naman yun. Di ba? Isipin mo. Oh, di ba? Anong ibig sabihin nun? Hindi yun mabuting gawa. Manipulasyon yun. Tsaka Kuya Bong, in relation dun sa pagpipinitensya, pag inisip mo nga, ginagawa mo to kasi parang humingi ka ng tawad, di ba? Gusto mong malinis yung kasalanan mo. Pero kung talagang ginagawa mo to, iba taon-taon lang. Actually, kahit araw-araw mo gawin yan, hindi pa rin sapat. Hindi pa rin sapat. Hindi pa rin sapat. Yes, hindi sasapat. Eh imagine mo taon-taon Buti na lang nabanggit mo yan. Diba? Kaya nga sabi ng Romans 3:23, all have sinned and come short of God's glory. Hindi ka talaga makakaabot. Ang nakakatuwa niyan, yung buong chapter, sabi niya, Jews or Gentiles, walang makakaabot. Na? Kaya, ang pwede lang mag-declare sa'yo na ikaw ay napawalan sala na, siya, sa kanya tayo nagkasala eh. So, hindi natin pwedeng tayo ang mag-assume na pag ginawa ko to, i-declare niya ako dapat na mapawalan sala. Hindi uubra yun. Di ba? Hindi uubra yun. Bukod sa just siya, kalokohan pa rin yung ginagawa mo kasi kasalanan pa rin yun eh. Gumagawa ka ng mabuti para lang bayaran mo yung utang na napakalaking hindi mo kaya mabayaran. Parang panlilin lang yun. Panlilin lang. Paano naman po, Kuya Erwin, Kuya Bong, na pag sinabi na, naniniwala naman ako sa compassionate God. Ang Diyos naman, maawain yan eh. Ang Diyos naman, mapagpatawad yan. At alam ko naman na ako ay nakakilala sa Panginoon at alam ko namang may Diyos. Pero alam ko din na sa isang banda, mali talaga to. Pero alam kong may kapatawaran naman ng Diyos kasi ganun siya eh. Wow. Paano kaya ganda, babalyansihin yun po? Buti lang Yung- sinanggit mo si Kuya Erwin. Opo.
Parang naalala ko. Kasi siya po yung may utang eh. Ako may utang 100 million. Ikaw po yung may utang eh. Kakanin kada araw po, di ba? 1,000,000 naman bawat kakanin. 100 na kakanin lang. So, gulat si Berwin. Grabe ka naman. Hindi, yung kaya nating bayaran utang natin, hindi possible yun eh. Dahil sabi sa Biblia, may naalala kong verse doon eh. Sa English, sabi I do not set aside the grace of God because if righteousness comes to the law, Christ died for nothing. Ibig sabihin, hindi ko sinasantabi ang kagandahan loob ng Diyos dahil kung ang kalangitan ay matatamo ko sa pamamagitan ng pagsunod ko sa mga utos, baliwala ang, hindi na sana dumating ang si Yesu Cristo dito para mamatay. The mere fact na dumating siya, ibig sabihin, hindi natin kaya bayaran ng utang natin. Yun lang ang ibig sabihin nun. Kaya, Opo, sige po, kaya. sige, iisipin natin, yung isa sa mga purpose nun, pagpunta niya dito, pag nagkatawan tao, dahil alam niya na hindi natin kaya pumunta sa kalangitan ng ating gawain. Yan. Yes. Saka yung in relation dun kay Attorney Hannah, sabi mo po yung parang alam ko naman ganito. Alam ko naman maibigin ng Diyos, papatawarin tayo, 'di ba? Halos lahat alam nung yung tanong mo 'di ba? Maraming ganoon eh. But may resulta 'yan eh bilang isang Kristiyano. Makikita yung bunga kung gaano katotoo yung sinasabi mong pananampalataya mo o pamumuhay mo. So doon mo ngayon malalaman kung may tunay na relasyon sa Panginoon, may tunay na kapatawaran, may tunay na pananampalataya. Pag totoo yun, may magandang pamumuhay. Di ba? Parang sinasabi lagi sa atin dito na right believing, right living. Di ba? Doon natin makikita, may result palagi. Maalala ko lang ito, Berwin, kasi yung tanong mo, napaka-importante nun. Halimbawa, ito, nangyari to sa akin, sa aking asawa. No? Biglang may ginagawa ako, biglang lumapi asawa ko. Tumaas ang boses ko. Out of the out of my reaction, tumaas ang boses ko. Nagulat siya. Alam mo na, hindi, galit na ito. Hindi na ito nagsasalita. Patay. Hindi nandun na, namamalansya na. Hindi ko masabing, sorry na, kasi baka planchain ako eh. So, di ba? Ready ka lang, di ba? So, ang ginawa ko, binuksan ko yung television. Tapos yung television, pagbukas ko, uy, tingnan mo. Ay, alam mo, galit eh. Di ba? Parang gusto mo sana na gawin mo to. Ay, tingnan mo to. Parang wala tayong wala na atraso. Ganyan. Ulitin ko, yung kapatawaran, na, kumbaga, kung tayo nagkasala, we are at the mercy of the one offended. No? Nagkasala tayo sa Diyos eh. So we are at the mercy of God, no, na siya kasi na offended party. Eh di, siyempre, babae, nagsasalta na yan kung ano-ano. Hindi mo naintindihan. Para siyang nagsasalta ng iba't ibang wika na hindi mo naintindihan. Galit eh. Diba? So, hindi mo alam gagawin mo. So, paano gagawin ko? Eto na. Paglapit ko, sabi ko, anong kailangan kong gawin upang mapatawad mo? Yan, ang kinataan ko. Sabi niya, yan ang gusto ko. Maglinis ka ng kotse. Daming inutos. So, ganito rin kay God. Sabi ng Panginoon, without shedding of blood, there is no remission of sin. Meron siyang standard. Meron siyang paraan para tayo mapatawad. Hindi tayo ang magdidikta sa Diyos ng dapat nating gawin para patawarin niya tayo. Di ba? And in His standard, none of us can achieve that. Hindi natin kaya. Kasi nga, sabi ng Bible, if you sin in one of the laws, you've already a transgressor of all the laws. You're guilty of all. No, hindi mo kailangan na, masunod mo yung 10, siyam, tapos isa lang ang nasunod. Hindi, sabi niya, isa lang. Dali ka na. Ibig sabihin, sa Diyos, all or nothing ang standard. Hindi natin kakayanin. Kaya nga, sabi niya, unless you surpass the righteousness of the Pharisees and the scribes, you cannot enter the kingdom. Talagang malabo na, talagang imposible na. Kasi sa lahat ng pinakamasunurin, sabi nga ni Paul, being a Pharisee, sabi niya, as to the law, I am blameless. Di ba? Lupit nun. As to the law, I'm blameless.
Pero inamin niya rin banda huli, hindi ako pwede maging blameless kasi hindi ko nga alam ano ibig sabihin ng coveting. Di ba? Yung coveting, di ba? Kasi sa law talagang hirap eh. Yung coveting, kunyari, sabi, thou shall not covet your neighbor's wife, thou shall not covet your neighbor's goods. Pagka kinuha mo yung bagay ng ng kapitbahay mo, kinuha mo, kupit yun, hindi covet yun, di ba? Ngayon, kung yung asawa, kinuha mo, naging kayo, kabit, hindi na rin kabit, di ba? So parang, ano yung kabit? Di ba? Alangan naman, ginustong mo lang malabo na. So, doon pa lang, talagang malabo na tayo. Di lalo na sa standard ng Diyos. When you look at a woman with lust, you've already committed adultery in your heart. Hindi biro yun. Sino sa atin ang hindi umabot sa ganung kalalagayan, di ba? So dahil Kuya Bong, sa dami nating kasalanan araw-araw, talagang Wala. Kasi for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus. So in other words, sinasabi ni God, walang ibang paraan. Anak ko lang. Kaya sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one can come, as in no one can come to the Father except through me. So crucial yun. Kaya yung ginagawa natin, wala yun. Kasi hindi yun ang pinagagawa ng Diyos sa atin eh. Kaya nga tanong sabi ni Jesus sa John chapter 6, verse 20, sabi niya, do not work for food. Di ba? Di ba? Parang to sustain you. Sabi niya, work the work of God that will give you eternal life. Sabi niya, so what's the work of God? Ano yung gagawin namin? Siyempre, everybody's concerned. Ano yung gagawin namin? Believe in the Son of God. Believe in the one whom He has sent. Di ba? Ang idea, ang work of God is ibigay mo yung buhay mo kay Jesus. Magtiwala ka kay Jesus kasi He's the only way. Di ba? Yun yung carry the cross. Die to yourself, live for Jesus. As in, let Jesus be the Lord and the Savior. Kaya nga sabi ni Paul, he who confesses, di ba, if you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that that God raised him from the dead, I should say. God raised him from the dead, you shall be saved. Amazing yun eh. Consistent yun. Kaya si Jesus namatay sa cross para bayaran ng ating kasalanan, and we need to put our whole trust in Him na bayad na utang natin. Therefore, we are to live for Him, to live with Him, kasi it is through Him that we live for God. Kaya ikailangan natin yan. Okay? I-address ko rin yung sasabihin mo, everything is forgiven. Alam mo, yung forgiveness is, may situation yan that will tell you that ikaw talaga truly forgiven. Hindi ibig sabihin, lahat ng tao, pinatawad ng Diyos, pero i-clarify ko lang, forgiveness, that's true. It's true for everybody, but ang deeper explanation is forgiveness is made available to all. Hindi ibig sabihin, dahil may kapatawaran sa Diyos, lahat na tao pinatawad na. Hindi. Kailan tanggapin mo yan? Dahil sa parable of a merciful servant, yung forgiveness, para sabihin mo, I am forgiven, dapat maipakita mo na tunay na forgiven ka. There is evidence or proof that you have been forgiven. Kaya ikinulong pa yung taong hindi makapagpatawad na pinatawad ng hari. Dahil nung hindi siya makapagpatawad, that showed that he did not accept the forgiveness of his Lord. Ganon din tayo. Pag hindi tayo makagawa, hindi natin mapakita yung transformed life, it only shows that we have not accepted Christ's forgiveness. Para from the perspective ng Diyos, forgiven ka na. Pero from our perspective, kailangan pa rin natin tanggapin ang kapatawaran ng Diyos. Kasi may mga taong ganyan eh. Forgiven sila, gagawin nila kung anong gusto nila. That only shows that they have not really been forgiven. Yeah. Napakaganda nun. Siguro, to simplify parang ganito, no? Yung forgiveness is to bring reconciliation. Tama? Nagkaroon ng hiwalay ng relationship. Na-break yung relationship. Kaya, yung forgiveness is offered to be reconciled. Okay. Kunyari, kami, matalik na magkaibigan. Diba? Ngayon, na-break yung relationship namin kasi she did something that lang, it is really bad. No? Ngayon, pinatawad ko na siya.
kung tatanggapin yung kapatawaran ko, sinasabi niya rin, yung ginawa ko, hindi ko na uulitin. Kasi ayoko nang magkagalit tayo ulit. Di ba? Kasi nag-reconcile na tayo eh. Ayoko nang gawin ko na naman yung ayaw mo. Di ba? Kasi kung nakipag-reconcile, pinatawad ka, tapos gagawin mo pa rin yung gusto mo at yung ayaw ko, hindi ka nakikipagbate. Nang gagalit ka na doon. Parang ganun. Nakuha ninyo? Parang yun yung idea. Kaya ganun din sa Diyos. We were reconciled with God through the death of His Son, Jesus Christ. Sabi sa Romans chapter 5, verse 10 and 11. Kaya naman, we rejoice in our reconciled relationship with God through Jesus Christ. Kaya yun ang ating salvation. Na-reconcile na tayo, we were forgiven. Kaya yung compassionate si God, yung mabait si God, nagpapatawad si God, ang tanong, were you reconciled with God? Tinanggap mo yung forgiveness? Are you willing now to follow the Lord? Ayan. So, ano yung rebellion natin? Sabi ni God, from the very beginning, para mabilis lang, wala tayong oras, sabi niya, let me determine what is good and evil for you. Do not eat the fruit. Yun lang, yan, paraphrase version. Do not eat the fruit. But men ate the fruit. Ano nangyari? They were separated from God because they want to determine what is good and evil for themselves. Hindi si God. Ngayon, now that you're reconciled with God, you're telling God, God, I'm back. You determine what is good and evil for me. I'll follow you. Yeah. Yun ang idea kasi reconciled ka na. Yes. Alright? Amen. So, Amen. yun po. Okay, siguro ito na yung ating pagkakataon to give our words of encouragement as we end. Siguro po sa season na ito, ay yung kahit ano pang gawin natin na sakripisyo, pagpapahirap, o even paggawa na mabuti, hindi ho sa atin magmumula yung kaligtasan. Hindi ho sa pagiging mabuti natin. Wala ho, hindi natin kaya yun. Kaya sinabi rin naman ho yan, for it is by grace, grasya lamang ho ng Diyos, kaya tayo naliligtas. Hindi dahil sa mga gawa. So sa Panginoong Hesus lang po ang tunay na kaligtasan. Dahil kung talagang yan mga tradisyon na yan, ang gagawin natin, kahit araw-araw ho natin saktan sarili natin, hindi ho natin mababayaran dahil paulit-ulit tayo nadadapa at may tunay na resulta at pagbabago ang pagsuko kay Kristo. Yan po. Yes. Thank you. Oo. Ang naalala kong kanta dyan, simple lang eh. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Totoo naman yun. That's very biblical. Yun din sinabi ni Paul. There is a struggle in me. No? Gusto niyang magpakabait pero talagang hirap na hirap siyang gawin yun. And dahil ano pa yung pita ng laman sa kanya. Ngayon, pwede naman tayo maging mabait, pero kung wala si Jesucristo sa atin, yung kabaitan natin, walang eternal impact, hindi papansinin ng Diyos yan, hindi papansin ng kalangitan. So, kabaitan natin, dapat may proof yun. Kasi kung wala si Jesucristo natin, kahit na anong bait ang gagawin natin, hindi katanggap-tanggap sa Diyos yun. Dapat mauna yung si Jesucristo nasa atin. Kaya payo namin sa inyo, isiguraduhin nyo na si Kristo ay nasa inyo. Amen. 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 Praise God. Ang ganda po, no? Ang ganda nung mga binanggit nila. Pero tandaan po natin, hindi porket kami ay nagpapahayag na Christ died for us means that we are greater than any one of us. That means na equal lang tayo sa paningin ng Diyos, and even us, we're sinners. And in fact, yung pinakakasalanan natin is actually the separation or disobedience sa Panginoon. It's not about we choose to be like this, my preference is like this, my preference in personality is ganito. It's not about that. What matters is yung kasalanan or yung nature ng kasalanan is we are not doing the will of God. And sa simpleng maybe yes or no with one decision or maaaring enter into contract, enter into transaction, we're sometimes sinning because of the wrong motive of our heart. And yun yung pinaka tanong sa atin is, after we knew na may Diyos na nagbayad para sa lahat ng yun, pipiliin pa rin ba natin to live in our own desires rather to be in the same paradise that we knew once na meron tayo nun? Because reconciliation is not about just accepting Jesus Christ, but knowing or having relationship. Kaya ang ganda nung sinabi ni Kuya Bong na
dapat kung may relasyon ka or kilala mo na ito ang Diyos, ayaw mo siyang ma-offend. Takot ka ma-offend ang Panginoon. Takot kang mapalungkot mo ang Panginoon because you have the relationship. Because you now protect the relationship. And yun yung pinaka dapat desire natin na pagmuni-muniat natin. It's no longer about the tradition. It's no longer about na kung ano yung ating daily decision, but it's about our submission to God. Na there's a vacuum God-shaped na hindi natin ma-fulfill but only Christ can. Because we are designed in the very first place to worship God. Praise God, praise God. Alam nyo, lahat ng binahagi ho sa atin ay napaka-importante. And tanong ho, yung bang ginagawa natin, tama o mali? O yung pong pagpapalo natin, may saysay? Yes, depende po yan. Kung yan po'y gagamitin natin just to remind people na yung ginawa ni Jesus for them to repent and for them to come back to Jesus. At magkaroon lang man sila ng konting picture ng ginawa ng Lord, mabuti. Pero kung ginagawa natin para bayaran ang ating sariling kasalanan, nagkakamali tayo, nang iinsulto tayo sa Diyos. Kasi yung utang natin sobrang laki para sa maliit na bagay na yan, inaasahan nating bayad na tayo. Tandaan natin ang sabi ho ng Panginoon, we were dead in our trespasses and sins. Patay tayo. Kaya wala tayong magagawa. We are actually under the prince of the power of the air that is working in the sons of disobedience. And the only hope we have is Jesus himself. God raised up Jesus Christ para tayo rin makasama na mabigyan ng buhay na bago ng Panginoon Diyos. Kaya sabi ng Lord, and God raised us up with Him, no? And seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Kaya naman dahil sa yaman ng biyaya ng Panginoong Yesus, ano sabi niya? For by grace, you have been saved through faith. Naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos at sa pamamagitan ng pananampalataya. And sabi niya, and that not of yourself, it is the gift of God. Not as a result of works. Ang linaw na ho nun, hindi resulta ng ating ginawa. So that no one may boast. Ayaw ng Diyos na magmamalaki tayo. Ligtas ako dahil ito ginawa ko, pinako ko sarili ko sa krus, pinahataw ko yung sarili ko, yung likod ko sa ibang tao para lang makita nila na sincero akong nagre-repent. Hindi mo kailangan, hindi yun ang kabayaran. Si Jesus ang naging kabayaran. Now that we are reconciled back with God, ano sabi niya? We are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Kasi that's exactly the point. Yung good works is not the way we understand it. It is the way God understands it. Ano yun? Let me determine what is good and evil for you. You follow my instruction. There your good work is. Kasi pagbigay ng tulong sa mahihirap, mabuti ba yun? Sabi ni Paul, without love, it is nothing. Kaya mayroon pong determinasyon yan. Si God lang nakaka-determine. Kaya naman, tayo nagpapasakop sa Diyos. Kaya whether Jews or Greeks, there's only one way for us to be saved. It is only through Jesus Christ, who died, who was crucified, He died, He was buried according to the Scripture, and on the third day, He rose again from the dead according to the Scripture. Kaya kung hindi nabuhay si Jesus Christ, walang saysay itong lahat ng pinagagawa natin. And praise God, nabuhay siya magmuli. At praise God, kaya tayo nagdiriwang ngayon, hindi natin pinagdiriwang ang patay na Diyos. Pinagdiriwang natin ang buhay na Diyos. Pinapaalala lang natin sarili natin na namatay siya para sa atin, pero buhay siya ngayon. At kasama natin sa ngayon at patuloy na nagpapahayag sa bawat isa sa atin, ginagamit ang mga katawan niya para sabihin sa iyo, nais kanyang iligtas. Handa mo ba siyang tanggapin bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Aminin na hindi mo kaya iligtas ang iyong sarili. Aminin na tanging siya lamang ang tanging paraan, tanging daan, tanging katotohanan at tanging buhay at walang sino mang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Kaya mga kapatid, gusto kong anyayahan kayo na manalangin. Aminin na kailangan niyo si Jesus. Aminin na siya lang ang kabayaran sa ating kasalanan at tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Pwede nyo kaming samahan, pwede kayong yumuko, pwede kayong pumikit at sumunod sa panalangin ito. At gawin nyo itong personal nyong panalangin. Wala hong
kapangyarihan sa formula ng panalangin ito, kundi kayo mismo, ang iyong puso ay bukas sa Panginoon Diyos at taos puso niyong sinasabi ito sa Kanya. Panginoong Diyos, na may likha ng langit at lupa, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig na ipinagkaloob ninyo ang inyong bugtong na anak na si Jesucristo, na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo. At salamat hindi siya nanatiling patay. Siya'y nabuhay na magmuli, kung kaya't nakapagdiriwang kami. Kaya naman sa panahon ng aming pag-aalala ng kanyang sakripisyo, gusto namin ipaabot sa iba na mayroong nagbayad ng aming utang, na pinapaalala rin namin sa pagkakataong ito na wala po kaming kakayanang bayaran ang aming pagkakautang sa inyo. At salamat po na tanging kayo lamang ang tagapagligtas. Kaya tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pagharian niyo ang buhay ko. At tulungan niyo akong mabuhay ayon sa kalooban ninyo. At tulungan niyo akong lumago sa pagkilanlan ko sa inyo. Dalhin niyo ako, Panginoon Diyos, kung saan ako'y lalago sa pagkilala ko sa inyo. Samahan ninyo ako sa lakbayin na ito dahil nais kong mabuhay para sa iyo lamang. Salamat po muli, Panginoong Hesus, at dininig niyo ang panalangin ito. At salamat, Panginoong Diyos Ama, dahil alam namin na dininig niyo ang panalangin ito. Kaya naman, hiningi po namin, tulungan niyo na maibahagi rin namin ito sa iba upang sila rin ay makaranas ng bagong buhay kay Kristo. Amen. Amen. Yan, maraming salamat po sa inyo. Alam nyo, sa dami nating problema, itong pinakamalaki nating problema, sinagot na ng Diyos. Kaya, kung ano man pang hamon ang dadaanan ninyo, umulan man, Umaraw. O bumagyo. kung kailangan nyo ng payong, andito po ang Payong Kapatid! Kapatid! Yahoo!